Hmm. Okay. Ayan. So actually, yung isang cause kung bakit biglang bumabagsak ang stock market, kung titignan nyo dun sa chart na inap ko, starting December, ang 10-year yield mo lang is 0.90%. So 90 bips lang siya. So relatively low siya. So for reference, yung policy rate ni US is 0.25%. So kumbaga sa interest rates, hindi far-fetched yan na kung 0.25 ang short term mo, hindi hindi unusual na 90.90% ang tenure mo kasi nga since malayo ang ano niya, ang tenor niya. 10 years kasi na. Pero kung observe niyo dito sa graph, so initially parang tumataas siya, 'di ba? Pero medyo controlled siya kasi tumataas pero hindi siya ganun ka-wild. Pero tingnan niyo yung movement niya since nag-February. Biglang nag-spike siya ng sobrang taas. Which is hindi naman siya uncommon pero masyadong mabilis. So, in an economic recovery kasi, hindi naman, ang talagang, ano niya, ang talagang natural course niya dapat is for the bond yields to go up kasi lalo na to long term, 10-year yield to. So, as the economy picks up and as the economy gets better, so yung may mga whole long-term bonds, ang ginagawa nila usually, binebenta nila yan kasi nakikita nila gumaganda na yung economy so wala nang sense na mag-hold ka pa ng long-term bonds kung the stock market which is expected na dapat unti-unti na yung umakyat from an economic recovery. So kung ikaw yung investor, may hawak ka na 10-year na mababa ang binibigay na rate compared sa stock market, so ang magiging option mo, ideally, kung alam mong lalakas na ang economy and magre-recover na lahat, ang gagawin mo, magbebenta ka ng hawak mo na long-term bonds, lilipat ka sa stocks. So given nga for February, sobrang taas ng stocks. So si S&P yata umabot siya ng 3,900. So ang gagawin talaga ng rational investor is aalisin niya ang investment niya sa long-term bonds towards stocks. Pero ang naging problem, teka, i-up ko dito yung S&P 500. So ayan siya, from 3,600, tumaas siya all the way to 3,900. Pero the market is asking, ganun na bang gumanda yung economy from December to February para tumaas ng sobrang kataas ng ganyan ng stock? So actually, when S&P 500 reached 3,900, many are calling na stop na yan kasi from December to February, hindi naman ganong dramatic pa yung nagiging change. Doon nag-improve yung global economy pero hindi ganon kabilis to warrant na ganito rin kataas akyat to stock. So parang fundamentally, hindi supported yung ganitong kataas na pagtaas sa stock market on a global level. So anong nangyari ngayon,
lahat ng tao nag-alisan sa bonds, lumipat sa stocks. Ang nangyari ngayon dahil mas maraming investors ang lang. Sagutin ko lang yung tanong ni Brix dito. Ano daw context of the US market? So prelude daw ba for PH and PSE? Kasi marami tong connections kaya parang na-feel kong kailangan kong bumalik kasi dikit-dikit yan eh. So eto siya. So yung mga bondholders na dating comfortable na merong bond, so kita nyo dyan sa December, medyo tumataas siya paunti-unti pero hindi ganong kadramatic yung increase. So ito, mga bandang Feb, nakita nila, uy teka lang, tumataas na ang stocks. So as the language nga ng mga Wall Street bettors, sabihin nila dyan, uy tudam mo na yung stocks. Bakit ko naman nahahawakan pa yung bonds na fix ang holding kung mas mataas ang return ko sa stocks? Kaya ang nangyari tuloy, lahat ng bondholders nagbentahan. So, nangyari dyan, ayan no, from Feb, ayan no, nagbentahan sila lahat, bumababa ang bond prices, tumataas ang bond yield. Ayan no, dramatic yung pag-akyat niya eh. Ayan. So, you might be asking, bakit biglang naisipan ng bondholders na hindi naman hindi naman kakaibang market moment yung nagsisell off sa bonds pero bakit ganyan kabilis? Saka bakit ganyan kadramatic yung trend? One reason pa na nakikita nila is may palagay ang market na with all the stimulus packages, with all the loosening of restrictions, loose economic settings, ang call ng market, and kung narinig nyo na sa ibang mga sabi mo na conspiracy theories, is there will be a great inflation in the US. So yung mga hyperinflation calls, medyo sabihin mo ng unfounded kasi malabong mangyari. Pero in the near term, nagwo-worry ang markets na biglang sisipa ang inflation once mag-resume ang economic activity. Tapos, meron kang massive stimulus. So, kumbaga, all are pointing na stronger economic activity, and theories dictates na kung mataas ang economic activity, especially kung galing ka sa lows from a pandemic and from a recession, tataas ang inflation. So, bakit yun concern? Kasi, ang bond yields and inflation goes hand in hand. So, kung mataas ang inflation, mataas ang bond yield. So, kung mababa ang inflation, mababa ang bond yield. So, nangyari ngayon, hindi lang tumataas ang yield dahil may nagbebenta from bonds away from stocks. Ang nangyari ngayon, dahil meron silang expectations na magkakaroon ng inflation, biglang sisipa ang inflation sa US, ginawa nila ngayon, kasi pag tumataas ang bond yield, bumabagsak ang bond price eh. So kung bond trader ka, magbenta ka na kasi pag tumataas ang bond yield, bumabagsak ang bond price eh. So kung hindi mo bibitawan yung hawak mo, mape-paper loss ka, malulubog kang lalo. Kaya ang nangyari, imbes na normal na pag-akyat lang siya, nagano siya, para siyang nag-chain sequence na lahat tuloy nagbentahan na. So umakyat yung bond yields. Na from 1% lang nung January, ngayon 1.57 na tayo. Ang mataas yan. Kasi 50 basis points, half a percentage point from just a month, mataas yan. Mabilis yan. So, tatanungin nyo, paano naisip ng markets na pagka may idea sila kung bakit tataas bigla ang inflation sa US? So, ito yung isang graph which happens to be applicable din sa Pilipinas. Ayan, West Texas crude. So, observe nyo mabuti. So,
So from June 2020 up to November 2020, pansinin nyo, halos sideways ang crude market, ang crude prices. Static siya halos. So ibig sabihin, as you all know, kahit sa Philippine setting, oil prices is a huge contributor to inflation. Pero what happened since December? Ayan, nung nakita nyo, biglang umaakyat yung oil prices. So ano yan eh, nagpatong-patong yan kung bakit tumaas yung bond prices. Nag-aalisan yung mga bondholders, binibenta nila yung bonds nila away to stocks. Tapos, may palagay sila na tataas inflation dahil tumataas ng crude prices. So ayan, no, up until na umaakyat eh. So kung tatanungin niyo bakit bigla rin tumataas ang crude prices, economic recovery kasi pag strong ang economy mo, mataas ang demand for electricity or energy. So pag mataas ang demand sa energy, mataas ang demand sa oil. So pag mataas ang demand sa oil, tataas ang price. So chain reaction yan eh. So nung nakita nilang ayan, tumataas bigla ang oil. So teka lang, baka nga magkakaroon na ng inflation bigla in the near term. So parang alam mo yun, yung hunch ng market na magkakaroon ng inflation, magkakaroon ng substance kasi ang daming nagpo-point up to to inflation. So isa pang reason nila is ito. So medyo exotic ito. So yung isang graph dito is yung treasury break-even inflation rate. Ito medyo bago ito sa inyo. So medyo tawag dito. Bibigyan ko lang to ng konting explanation. Yan. So sa US kasi, meron tayong bukod sa typical na treasury bonds, meron din sa US na tinatawag na treasury inflation protected securities. So kung tawagin nila TIPS. So treasury inflation protected securities TIPS. So yung TIPS, kadalasan kinukuha yan ng mga pension funds to put bonds. Kasi 'di ba, as we all know, the bond market bonds is a relatively safe investment. Pero ngayon, ang major drawback kasi ng common bond is dahil fixed ang bonds, once sumipa ang inflation, especially kung mas mataas ang inflation sa bond yield na hawak mo, talo ka na. Kasi mas mataas na ang inflation mo compared sa bond na hawak mo. So kung tawagin nila yan in the technical jargon is real yield. So, ayan po yung ibig sabihin nun. So, real yield, so ibig sabihin, it is the nominal rate ng bonds na nakuha mo less inflation. So, short story short, the real yield to the net return mo accounting to inflation nung bond na hawak mo. So kung yung bond mo is performing above inflation, ibig sabihin, positive ang real yield. May sabihin, after inflation, may real return na nabibigay sa'yo yung bond mo. So actually, sa Philippine setting, medyo may issue dyan ngayon sa real yield. Pero medyo beside the point yun. Papasadaan ko yung sa Philippines right after nito. So itong treasury break-even inflation rate, so di ba remember yung formula mo? Nominal bond rate minus inflation rate equals real yield. So yung real yield, iyon lang yield ng TIPS bonds, yung treasury inflation protected securities. So ngayon, pag winork back mo yung equation, nominal bond minus inflation equals yung yield ng TIPS. Pag winork back mo yan, lilitaw na the nominal bond of the 10-year minus yung yield ng TIPS would be equal sa inflation. So ito, yung nandito sa graph na to, na 10-year break-even inflation rate, nakukuha mo yan from deducting the 10-year nominal bond, the 10-year treasury bond rate minus yung yield ng TIPS bonds. So kung 10-year treasury bond rate minus 10-year TIPS bond rate, kung ano yung differential niyan,
inflation siya, di ba? So kung papansin niyo, simula nung close ng pandemic, ayan no, 0.6%. So ibig sabihin niyan, the market is expecting that inflation in the future would be 0.6%. Kung dito sa lows na to, makita nyo din sa graph. So makita nyo, gradually, umaakyat siya. Umaakyat yan, no? Kasi, well, basically nga, dahil review ka ng recovery, tumataas ang bond yields. Pero, what triggered yung sell-off and yung pag-akyat ng bond? So, mapansin nyo, ang break-even inflation rate ngayon is 2.2. So, anong ibig sabihin yan? So, ito kasing break-even inflation rate, ito ang gauge ng market kung anong ina-expect nila na inflation in the future. So, kung mapansin nyo, 2.2 siya right now. So, ito kasi yan. Si Fed, meron din yung inflation target. So, kung si BSP meron, si Fed meron din. So, si Fed before, ang inflation target niya is 2% flat. Pero recently, sinabi ni Fed, willing siyang pataasin ng konti yung inflation right above 2% bago siya mag-hike ng interest rates. So, anong ibig sabihin nun dito sa break-even inflation rate? Ibig sabihin, if the market expects na yung inflation rate in the future is above 2% na, meaning, nag-expect na sila na in the short term or in the few months, mag-i-increase na si Fed ng interest rates. So going back sa bond yield, tandaan nyo yung yung contributing factors. Tumataas ang bond yield because of stock sell-off, tumataas ang oil prices which can lead to higher inflation, and the market expects higher inflation. So lahat are pointing na tataas na ang bond yields. So kung ang bond yields and the inflation expectation ng market is in the future, tatamaan na talaga ni Fed yung 2% na target niya. So, ibig sabihin, in the near term, may possibility na mag-i-increase na si Fed ng interest rate. So, ang magiging impact nun in the bond market is hindi lang sa long term yung aakyat, pati yung sa short term na na-influensyahan lang ni Fed, aakyat. So, kung ikaw yung nasa fixed income desk na hawak mo ay bonds, tapos all signs are pointing na tataas ang bond rates. So, ang gagawin mo as portfolio holder, tatanggalin mo lahat ng bonds mo kasi there is no catalyst na nagpo-point na pwedeng magko-correct ang interest rates. Kaya ang nangyari ngayon, parang nag-overreact yung market na instead na after niyang tumaas ng konti, mag-stabilize siya. Kasi tingnan nyo dun sa graph 1 sa 10-year bond yield. Ang pansin nyo sa December, flat siya Tapos biglang umakyat nung January because of Biden's win. Tapos diba, nag-correct back siya, nag-stabilize siya. Pero ito, nung umakyat siya ng Feb, hindi na siya nag-correct back. Kasi the market realized na, teka lang, inflation is set to go higher. So lahat ng bonds na hawak namin, lulubog na. So, ang gagawin namin, uubusan na namin lahat, ibebenta na namin, sell-off na siya. Magse-sell off na yan. So, eto long end pa to kung the short end, which is pointing na the Fed might increase interest rates in the near future, maybe not this year, pero if inflation is going stronger, mas lalapit yan. So, ang nangyayari sa bond market ngayon, tataas talaga na tataas ang yield. And which brings us to, pag mataas ang bond yield, it's bad for the stock market kasi pag mataas ang bond yield, mataas ang interest rates, it is costly for companies to borrow money, it is costly for companies to raise in the bond market. So, yung magiging net income, may tama siya sa net income kasi kung mas mataas ang cost mo, ang net margins mo bababa. Di ba, the stock market operates that the companies will remain profitable in the future. Preferably, tumataas ang profitability niya. So, if the bonds go higher and interest rates go higher, so
companies will find it more expensive to borrow and to raise money. So, ang magiging effect niyan sa stock market, pababa kasi tumataas ang bond rate eh. Kaya yan, no, mula nung peak niya nung Feb, kung papansinin niyo yung graph, mga Feb 15, mga mid-Feb, nag-top yung S&P 500 ng nasa around 3,950 yan eh. Yun din yung same time na nagkaroon na spike sa 10-year US bond rate above 1.50%. Ayan siya. So you might be asking, okay, sa US, kitang-kita yung effect. So, malinaw sa atin na inflation is coming sa US, tataas ang bond yields, naturally bad for the US stock market. The problem now is, kung tumataas ang interest rate sa US, it only means na mas profitable nang mag-invest sa US bonds. So ito yan ha. Take note na between stock and bonds, mas safer na investment ang bonds. Tapos between Philippines and US, mas safe maglagay ng bonds sa US. So kung ako yung investor sa Pilipinas and sabi mo na ako yung foreign, may hawak akong bond or portfolio, nakikita ko hindi maganda ang pandemic response ng Pilipinas. Walang ganong galaw ang stock market. Pero the US bonds is seemingly becoming attractive kasi tumataas ang bond yield sa US. So ang gagawin ko as foreign, ilalabas ko yung pera ko eh. Kung sa US bond market, ilagay ko lang sa nananahimik na bond, may 1.5% akong bigla na return eh, safe pa. Ito yung gagawin ko. Teka lang, ayoko dito sa Philippines na risky, na hindi ganong clear ang outlook. Lipat ako sa US na safe, relatively safe, tumataas ang bond yields. So actually, ganun ang kaya nagkakaroon ka ng NFS eh. Mas attractive na ang return sa US compared sa Philippines. Ang bad effect pa niyan pati is dahil mas mataas ang bond yield sa US. Kaya napansin nyo lately, biglang sumipa din yung dollar eh. Biglang nag-48.75, 48.50. Kasi ang nangyari ngayon, biglang tumaas ang demand sa dollar kasi para ka makabili ng US bond, demand ka sa dollar. So kung the global investors biglang nakita nila na teka lang, mas attractive na sa US. So lahat sila magpupuntahan sa US, biglang nagkaroon ng demand for dollars. So ngayon, ang nangyari, ayun, strengthen yung dollar, nag-weaken yung peso. So, ganun ang nangyari doon. Diba? Kaya hindi nakapagtataka na up until now, NFS pa rin kasi US keeps rising. Ibig sabihin, kung ako yung foreign investor, mas attractive maglagay sa US bonds than the Philippine stock market na on the sovereign level, mas riskier ang Philippines. On the portfolio level, mas riskier ang stocks compared sa bonds. And kung maganda na ang return ng US bonds, teka lang, doon ko ilalagay yung portfolio ko. And especially kung nakikita ko na Philippine stocks not performing good. US stocks not performing good. Bumabagsak eh. So ako, teka lang, maglagay tayo sa bonds ngayon. Diba? So yun siya. So yun. Ayun. Sige. Hindi ko pa pala nahagip yung sa Philippines. Nasa stock market lang yung tinamaan ko. Sige, Ayun. go. So, di ba na-discuss ko kasi kanina na merong inflation concern sa US. Merong inflation concern sa US, di ba? It just so happen na minalas-malas ang Pilipinas. Remember, Philippine inflation for February is 4.7. The target of the BSP is 2 to 4%.
So ibig sabihin, while the US markets are becoming fearful of inflation, just so happen na sa Philippines, ganun din yung naging situation. Naging takot, biglang nagkaroon din ng fear bigla sa inflation kasi we're coming from 2.5, biglang nasa 4.7 tayo ngayon eh. Kaya parang ganun din yung nangyari sa atin na the Philippine bond yields suddenly goes up. So, kahit sa Philippine setting lang, tignan mo eh, Philippine bonds goes up, eventually not good for Philippine stocks. So, lubog na lubog ka sa PSE kasi local bonds are more attractive than stocks. Tapos nagfo-foreign selling ka pa dahil yung foreigns naglilipatan sa US dahil mas maganda na yung return ng bonds doon eh. So so hindi na nakapagtataka na today sinasabi niyo 10 billion ba NFS? Hindi hindi nakapagtataka yun. It is a natural byproduct of all the events in the market. Kaya lahat ngayon sa market, ang binabantayan nila actually is the 10-year US bond rate kasi doon nakahinge lahat yan eh. Doon nakakabit ngayon ng markets eh. So meron dito, how will this affect our local institutions? Eh, natamaan ko na yun sa bond market. Ayun. Unlike kasi sa US na, yung sa US, but up ang Dow and the Russell 2000. Yun. Kasi, remember, bond yields are not good for corporates, especially in the US, especially sa big tech names. So, big tech names, including mo yung FANG stocks, Facebook, Amazon, Google, Netflix, yan. So, yung S&P 500 kasi sa kasi Nasdaq, malakas ang exposure niyan sa big tech names. Yun nga, sila FANG stocks. Yan. So, ano ba to? As tech enthusiasts know, and yung mga nagbabantay sa big tech names, madaling gumawa ng R&D and new innovations kung madaling makakuha ng funding. Sa tech industry, for sure, yung mga taga-IT alam yan. Kung madaling makakuha ng funding sa R&D, madaling either through lending or fundraising. Ibig sabihin, kung meron kang R&D activity sa big tech, mas mahirap nang mag-source ng pera from investors kasi ang taas na ng interest rate eh. Kumbaga, the investors will be asking for a higher price kasi nakikita nila eh. Yung government nga na risk-free, 1.5 na, teka lang, kung ihingin mo yung pera namin, mas mataas ang hihingin namin kasi in the first place, with credit risk ka kasi company ka, you are not the government. Tapos, dahil tech name ka, medyo risky yung investment ko sa'yo. So, kung magre-raise sila ng money through the bond market, obviously, mas mataas ang magiging cost of borrowing nila. As mini-mention ko nga before, teka lang, nawala ba ako? Can hear you. Ayan. Saan ako naputol? Sorry. Sorry. Hingay na. Saan ako naputol?
Okay. So yun, 'di ba? So as a company, mas risky na magpautang sa ng pera dahil in the first place, you are not the government. Hindi, kumbaga the government can print money and collect taxes if they want. Pero ang company is dependent on revenue. So, ibig sabihin, kung gusto mong kunin yung pera ko, ang i-demand ko na rate is definitely higher than the treasury bond rates. So kung ngayon pa lang na yung tenure mo is 1.5%, so kung kunwari hihiram si Apple, malamang ang magiging borrowing cost niyan, mga 1.7, 2%, mga ganon. So, since ganun yung nangyari, hindi siya generally good for the tech names. Kaya ngayon, kung nakita nyo kagabi, Nasdaq and the Nasdaq 100 and the S&P 500, ayun, biglang hulog sila kahapon kasi umasa naman ng bond yield kagabi. Pero magtataka kayo, bakit si Dow Jones at si Russell 2000 hindi bubagsak? So ito kasi yon. So Saturday yata yan. Saturday kasi napas na ni US Senate yung 1.9 trillion na stimulus package. So yung stimulus package kasi na yon, think of it as it like yung Bayanihan 1 and 2 natin. Parang ganun siya. So, di ba yung ayuda? Yan. Kung familiar kayo sa ayuda, yan yung stimulus bill na tinatawag nila sa US. Yan. So, sa US, yung recently approved ng US Senate is 1.9 trillion dollars. Take note ha, hindi million, hindi billion, it's trillion with the letter T. Dollars. Ganun siya kalaki. Kaya biglang na-revive yung fears of biglang sisipa inflation kasi all of a sudden biglang magkaka $1,400 lahat ng qualified na American. So actually pag kinonvert mo sa peso, laki nun 70,000, di ba? Kung sa atin nga 8,000, maliit nga yun eh. Imaginein mo 70,000 pesos coming from the government. Ang laking pera nun. Almost double. Hindi lang double kasi the first yung CARES is 4 trillion. Yung hinabol nila from Trump is 900 billion. So from 900 billion to 1.9 trillion, doble yun. Doble siya. Malaki yun. So napas na ng US Senate yung stimulus package na worth 1.9 trillion dollars. So ngayon, generally, it will be good to the economy. So, ngayon, ang view nila is the stimulus package, basta isipin nyo siya as parang ayuda. So, di ba nung nagka-ayuda before, di ba, bigla nyo nabalitaan na yung biglang bumili ng ganito. Sa amin nga, actually, may narinig ako, biglang nagpariban nung nakatanggap ng ayuda eh. Kasi, yun lang, design talaga na stimulus to encourage the people to spend money. So, imaginein mo, kung makakatanggap ka ng 70,000 worth of money from the government, anong unang gagawin ng tao? Una niyang gagawin, syempre gagastos yan. So, syempre, by consumer spending, ayan, lalakas ang economy. So, dugtong-dugtong na yan. Economic recovery, inflation, oil prices, ayun na siya lahat. Ayun, so may nagtanong as a retail investor, anong factors? Right now, kung single indicator, right now sa market pero hindi ko sinasabing yun lang babantayan nga. Pero all market eyes are nakatingin sa 10-year US bond yield. Doon sila nakatingin lahat. So actually, kaya nag-spill over din yung yung bond, pagtaas ng bond yield sa atin. Diba?
if sabi ko kanina, because of higher bond yield sa US, mas tumaas ang demand sa dollar, stronger ang dollar, weaker ang peso. So, in inflationary terms, eto yun na. Kaya sa Philippines, bigla ring may similar uri din sa inflation. Unang-una, base effect. Lower base from last year. Ibig sabihin, pag kinumpute mo yung inflation from last year, kasi ang computation mo ng inflation is year on year. Kung anong price level this year, February this year, February 2021, minus yung price level noong February 2020. So kung maalala nyo, Feb 2020, pasimulan na nun yung COVID eh. So unti-unti humihina na yung activity eh. So yun, isa yun. Second, yung pagtaas ng oil prices sa US, hindi lang naman sa kanila nangyari. Nag-spread out yan, pati sa Brent crude sa Europe, pati sa Dubai crude sa Pilipinas, yan. Pangatlo, yung meat prices na alam nating tumataas. Pangapat, dahil tumataas ang bond yield sa US, stronger ang dollar, weaker ang peso. So weaker peso translates to higher inflation. So just like sa US, all signs are pointing na mataas ang inflation sa Philippines. Kung sang level siya magsesettle, yun ang hindi natin alam pa. Pero ang sure tayo, mataas din ang inflation sa Philippines. So, yung nangyari sa US, spill over sa Pilipinas kasi just like the US investor, fearful din tayo bigla sa inflation pero not with the same reasons as the US investors have. Yes, from 4.2 to 4.7. Eh, ang pinanggalingan niyan, parang 2.3. So, in a matter of few months, biglang taas yan eh. So, yun nga. So, yung impact sa bond yields, nagparehas tuloy bigla sa US and the Philippines. Dahil the US investor and the Philippine investor alike, suddenly, bigla silang nagka-view na, hoy, teka lang, biglang tumataas yung inflation. So, tataas ang bond yields natin, the dollar yields and the peso yields. So, on translation, bumagsak ang US stock market. At the same time, bumagsak din ang Philippine stock market. Masama nga lang sa atin, yung mga foreigners, dahil may mga foreigners sa atin, naglipatan sila sa US. So, parang double whammy yun na parang on the economic side, macroeconomic side, talagang ang pressure for stock is pababa. If foreign selling ka pa, ganun talaga mangyari doon. Diba? So, actually ako ngayon, ang strategy ko, almost cash, wala akong Philippine positions kasi US medyo may konting hope ka pa na pwedeng tumaas ang stocks eh, kasi because nga of the stimulus package eh. Kung maganda yung magiging impact nun, bubuti yung economy. So, eventually, kumbaga meron kang catalyst for US stocks to go up eh, kaya hindi ko pa binibitawan stock positions ko sa US. Pero Philippines, binitawan ko ng matagal na eh, kasi mula nung nagkagulo nung Feb, kasi nung tignan ko yung lahat ng contributors, wala. Nung naging pop noong last week yata yan, or 2 weeks ago, actually naging catalyst nung kaya tumaas siya ng bahagya is because dun sa vaccine rollout, which is a good news. Pero yun nga, dahil it appeared na mabagal ang pag-procure natin. So, okay, the market thinks, okay, vaccine rollout is a good news, pero mag-take profit kami kasi ang naiba lang naman is start ng procure ng vaccines eh. Pero on the broader economic outlook, yun nga, hindi pa siya rosy. Like sa US na meron kang view na if the stimulus package, naglaki at ako. Can you also talk asset inflation due to stimulus? I've heard naman siya. Yeah, yung sa asset inflation, ito yung mini-mention ko, hindi ko lang siya na-specify. Yung
Kung kada sa stocks na minention ko na 3,900 yung S&P 500. Ito yung call nila before na dahil sobrang ang bilis ng pag-akyat sa stock market, yung tinutukoy kasi nila dyan asset, unquote, asset inflation refers to investment and the real estate. So, ito yung call nila noon nung nag 3,900 yung S&P 500 na, uy, teka lang, economy is not improving dramatically as the stock market is showing. So, ibig sabihin nun, the rally in the US stock market is not actually substantiated by the economy. Ibig sabihin, it is merely due to asset inflation. Ibig sabihin, tumataas lang ang investments because of yun nga. Because tumataas ang stocks and real estate prices because of low interest environment ni Fed. Kaya actually yung asset inflation call na yun, oo na dinidisregard ng market yun kasi ang iniisip nila, oo merong asset inflation pero hindi siya ungrounded at all kasi ang outlier kumbaga ang basa lang ng iba ayun. Ayan, hello. Ayun. Ayan, nasa na ako. Ayun, sa asset inflation. Saan ako na ito? Doon ba sa 3,900? Doon ba? Ayan. So, asset inflation kasi, yun nga, as I mentioned, is ano siya, it is particularly referring to uh, increasing prices of investment and real estate. Ayan. Ayan. So, yun siya. So, pag sinabi nilang asset inflation, it means na tumataas ang value ng investment, real estate, yan. Ngayon, before, kahit tumataas ang stock market sa US, actually merong mga calls na merong asset inflation. So actually connected din dyan yung sinasabi nila na there's a bubble, ganyan. So related yun doon. Pero before kasi, hindi ganang work ang market with asset inflation because of, ayun nga, dahil ultra low yung interest rate ni Fed sa US near zero. Ibig sabihin, easy money in the short term na humiram ng pera. So yun yun. Dati hindi issue yun kasi
the view was the US economy will dramatically recover kasi yun nga dahil may stimulus ka, magre-recover economic activity. Ibig sabihin, walang humaharang dun sa narrative na yun. Walang gumigiba sa narrative na yun na the US economy will recover kasi everything is leading up to that outlook. And sorry, nawala ba ako? Message lang kayo pag nawala ko. Ayan. Okay. Pero nangyari when S&P 500 hit mga 3,000, biglang sumipa yung rates, yung interest rates. So ngayon, sabi mo nang biglang natauhan yung market na, oy teka lang, biglang tumataas ang borrowing rates, ang interest rates. Ibig sabihin, yung narrative ko na gradually recover ang US economy, meron siyang biglang headwind nila kung tawagin parang may balakid na teka lang, hindi na mabilis makaka-recover yung mga businesses kasi biglang tumataas ang cost of borrowing dahil tumataas ang interest rates Kaya nangyari, it seemed na parang biglang natauhan yung market, biglang nag-sell off ang equities kasi chain effect na yun from large corp down to small companies, SMEs. Yun na yun. Kaya yun yung ng asset inflation. Parang biglang natauhan yung markets nung biglang tumaas yung bond rates. Tapos, Operation Twist. Good question. Operation Twist, ito kasi yan. All signs are pointing na pataas ang bond yields, di ba? But here's the thing. The Fed can actually do something para pigilan yung sobrang pagtaas ng bond yields. Ito na ngayon yung tinatawag mo na Operation Twist. Teka lang, may nagtatype. Nawawala ba ako kasi may nagtatype Nope. Hindi. Okay. Ito kasi siya. So, di ba, as I mentioned kanina, all signs are pointing na pataas ang bond yields. But actually, the Fed can do something para i-counteract yung pagtaas ng bond yields. What they can do is buy bond yields, bonds from the market. So kung narinig nyo na before yung QE, quantitative easing, or sa layman's terms is quote-unquote printing money. So ang ginawa ng QE before is the Fed buys bonds sa market kasi ganito yan Pag bumili ang Fed or any central bank sa market, kinukuha ng central bank yung supply ng bonds sa market. So ibig sabihin, parang kinukubra niya lahat ng bonds So ibig sabihin, sa secondary market, ang available supply ng bonds mo, ang available supply sa bonds mo ay mababa. So, common law of supply and demand. Pag bumaba ang supply ng bonds, it means na bond prices will go up. So, anong ibig sabihin when bond prices go up? Bond yields will go down. Kaya the market, nung tumataas bigla ang bond yields, sinasabihan nila si Fed na, oy, teka lang, Fed, US Central Bank, hindi na normal yung biglang pagtaas ng interest rate. Baka pwedeng meron kang gawin para hindi masyadong tumaas yung interest rate. Kasi nga, they are echoing the call na it is not good for businesses na mataas ang borrowing rates. So, ang sinasabi ng market noon kay Fed, baka gusto mong may gawin dyan. Kasi, hindi supportive sa economic recovery kung mataas ang borrowing rates
sa longer term. Kasi especially nga economic recovery, especially mga small businesses. Ang papautangin kung ako, uutang ako, hindi ko gustong mag-loan ng maikli ang term kasi down pa yung business ko eh. Hindi kita ma-assure na mababayaran kita in the shorter term. Kaya kung ako yung sabihin mo ng small business na recovering from an economy, most likely, ang kukuhanin ko na loan is longer term kasi at least yun, yung 10 years ko, may greater assurance ako na kaya kitang bayaran kung hihiram ako ng pera. Kaya ngayon, kung the longer term interest rates are going up, syempre, as I said nga kanina, hindi siya maganda. So the market is calling the Fed. Mag-intervene ka sa bond market. Agapan mo yung sobrang pagtaas na yan kasi it will not be good for the economic recovery. But, in a super plot twist, hindi pa siya operation twist, but the plot twist happens, ang sinasabi ng Fed officials, hindi kami makikialam. Ang sinasabi nila, rising bond yields is an indication of a growing economy. Hindi kami para makialam dyan to intervene kasi ang sinasabi nila, hindi distort nila yung market kung mag-intervene sila eh. So dahil sinabi, parang ang naging impression tuloy ng market, so ibig sabihin, walang gagawin si Fed. Ibig sabihin, tataas lang ng tataas ang bond rates. Wala nang force na force sa kanya na bumaba pa yung bond rate. Ayun, kaya lalong gumulo yung situation. Around February yun, kung nakita nyo dun sa graph, yung biglang may spike na ganun kataas. The Reserve Bank of Australia, the Australian Central Bank, nung nakita nila yung spike na yan sa bond yields, nag-bond buying sila. Bumili sila ng long term. So, ibig sabihin, kung si Fed ayaw niyang gawin, yung Australian Central Bank, ginawa nila. So, ang naging reasoning ngayon ng market, kayang gawin ng ibang central bank ba't ayaw mong gawin? Pero, the more na nagsasalita yung Fed officials, ang sabi nila, hindi kami mag-intervene. Hindi namin papakilaman ng bond market. Kaya nangyari, inisip ng market, teka lang, tumataas siya ng tumataas, walang balak gawin ng US Central Bank, si Fed. Ibig sabihin, wala na talagang tutulak dyan pababa. Aakit na talagang naaakit yan. So, before, nung pinag-uusapan yung intervention ni Fed, pumasok dyan yung operation twist kasi to buy the long end. Dalawa yung option mo eh. One is QE, quantitative easing. Ibig sabihin, the Fed committed to buy a fixed amount of bonds in the market. So, kinommunicate niya na yan na sinabi niya na every month we committed to $30 billion of bonds na bibili namin from the market. Yan. So, si Fed, malinaw sa market yun na as long as hindi pa maganda ang economy, the Fed will continue to buy bonds in the market. Which is hindi naman kakaiba kasi since the 2008 crash, ginagawa na ni Fed yun. Ngayon, ang naging nuance dyan is ang sinasabi kasi ni Fed is appropriate ang policy setting. Ibig sabihin, kumbaga husto na or okay na yung settings namin na policy rate is at 0.25. We will commit to buy bonds, $30 billion per month, ganyan. Pero kasi, the Fed will buy in the bond market just to counteract yung biglang pagtaas ng bond rates. Ibig sabihin, nagdagdag na si Fed ng pinambili niya. So kung ang sinabi niya before is 30 billion, na nasa plano na niyang matagal na, kung gusto niyang agapan yung tumatas na bond rates, ang gagawin ni Fed, mauobliga siyang asan yung binibili niya. So siguro kung
Kung dati sabi niya $30 billion lang. Kung ang gagawin ni Fed, maging ano yan, kuwari, 45 billion is hindi siya consistent sa sinasabi ni Fed. Na ang sinasabi niya, hindi niya magiging cap siya at $30 billion per month na bibili niya from the market. Ngayon, yung operation twist, ito ang gagawin niya. The Fed can actually buy more longer term bond, pero para magstay at $30 billion yung level ng bonds na binibili nila, ise-sell niya yung short term na hawak niya. In a nutshell, ibebenta ni Fed yung short term bonds na hawak niya para makabili siya ng long. So di ba, kaya siya tinawag na twist kasi ini-twist mo yung bond curve na bababain mo yung long term, hahatakin mo pataas yung short term. Kasi ganun ang mangyayari pag Fed sells short term securities, tataas yung bond sa shorter end. Tapos bababa ang yield sa long end. So, yun yung sinuggest nila na kung bibili si Fed ng securities para agapan yung rising bond yields, bakit hindi mo na lang ibenta yung bonds na hawak mo sa short term para makabili ka sa long. Pero even that, hindi ginawa ni Fed. Ayaw niyang gawin. Yun yung operation twist. Ayan. I'm so sorry. I have to leave na. Bigla ako may meeting. Ayan, hope that helped. Salamat.